Ay, sa pangalan po na dakilang Panginoong Jesucristo, sa mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin pong binibigyan ng buhay ang mga aralin, mensahe sa bawat gampanin. At ito po'y iniuugnay natin sa ating pagkabuhay. Na bagamat po tayo ikisalamuha sa ibabaw ng sanglibutan ito, meron tayong mga aral na siyang pinagbabatayan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, dakon tayo dito sa isa pang aralin. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang sa 27. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa totoo lang po, kinakailangan makilala muna natin si Kristo. Dahil siya po ang nagsabi, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sino po ba si Kristo sa ating buhay? Siya po ba ay kailangan lang natin sa oras ng may pangangailangan ng kagipitan? O araw-araw natin siyang kailangan? Palagi tayong nakakulik sa kanya. Alam natin, sabi, siya yung ating tagapagligtas. Savior. Pero pagka minsan, sa oras lang ng kagipitan, tinatawagan natin siya. Ngayon, sabi dito, kinakailangan natin ibigin natin si Kristo. Kinakailangan manahan tayo kay Kristo. Kilalanin natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Ano-ano po ba yung mga utos ng ating dakilang Panginoon? Tinuruan tayo paano sumunod sa kautusan. Tinuruan niya tayo paano mag-apply ng galit. Ang galit ba, kinakailangan na nanatili? O pagkatapos noon, sabi na, huwag yung bibigyan daan o panunumugan man ng araw ang inyong galit. Dahil kapag nagkaroon ng puwang si Satanas, ang galit na yan, minsan po hindi mamura-mura sa ating isipan. Utos yan ng ating dakilang Panginoon. Tinuruan tayo. Ang tumingin lang sa isang babae na may malalim na o may masamang pagnanasa na parang hinuhubaran niya, nagkakasala na ng pakikiapit. Kaya dapat malinis ang ating pag-iisip para hindi tayo magkasala ng pakikiapit. At tinuruan din naman tayo tungkol sa paghihiwalay. Lalo-lalo sa mga mag-asawa. Tinuruan niya tayo kung paano manumpa. Kapag minsan nanunumpa tayo sa harapan, pero nakakalimutan ng bandang huli. Dapat maging seryoso tayo sa panunumpa. Tinuruan tayo kung paano tayo magparaya. Ang sinumang ka ngay sumampal sa iyo sa kaliwang pisngi, ibigay mo pa ang kabila. Masakit, pero kinakailangan nating tanggapin dahil yan ay utos ni Kristo. Kapag tinuya tayo at nilibat, hayaan nating ulit-ulitin. Yan po ang pagpaparaya. Tinuruan tayo ng ating dakilang Panginoon kung paano ibigin ang kaaway. Na sa halip na ipairal natin sa ating sarili yung emosyon o galit, ipanalangin natin sila para magliwanag ang kanilang mga pag-iisip at masumpungan nila sa kanilang mga sarili na mali pala ang kanilang mga ginagawa. Ano bang utos ng ating dakilang Panginoon? Tinuruan niya tayo sa paglilimos. Kapag minsan, nagpapatunog pa ng pakakak, parang ipinapakita sa tao, ito malaki ang binigay ko, malaki ang donasyon ko. Hindi.
Kundi, sabi nga, ang ibinigay ng kanan, huwag mong malaman ng kaliwa. Ibig sabihin, kung nag-donate, manatiling lihim. Kahit hindi nga dapat nakalista yan dyan para hindi na makita. Tinuruan tayo kung paano manalangin. Ito ang pamamaraan upang ang tao magkaroon ng koneksyon sa ating dakilang Panginoon na tayo yung nakipagsasalitaan sa Kanya at siya yung tagapakinig. Tayo yung, kung ano yung nasa kalooban natin, ipinahahatid natin sa Kanya. Nagpapadala tayo ng message sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At siyempre, may proseso din yung panalangin na bigay ng format ng ating dakilang Panginoon sa Ama namin. Siyempre, kasama dun yung pagpapatawad. Kaya naman namin nagpatawad. Hindi tayo patatawarin kung hindi rin tayo magpatawad. Tinuruan din tayo ng ating dakilang Panginoon kung paano mag-ayuno. Na dati noon, ang mga tao nahihiga sa abo o kaya nagsusuot ng sako para ipakita lamang sa tao na siya nag-aayuno. Ang pag-aayuno mo, dapat lihim pa rin. Ano po ba ang pag-aayuno? Kinakailangan ba panalangin lang ang ayuno? Hindi po. Ikokontrol mo ang 5 senses. At higit sa lahat, yung pang-anim, isip. Ikaw kahit na manalangin tayo alas 9, alas 12, alas 3, ay wala namang control ang bibig, useless ang prayer. Hindi pa rin pwedeng sabihin ayuno. Kung paano yung mata na nakikita yung dumi o dumi sa mukha ng ating kapwa, walang humpay, na kumbaga puro diferensya ang nakikita, useless pa rin ang prayer. Dahil nakakapag-push ka tayo sa ating kapwa. Lahat pong yan ay us ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sasabihin natin, iniibig natin si Kristo. Pero po, hindi natin tinutupad ang kanyang mga utos. Useless pa rin. Kaya po yung mga halimbawa na ipinaliwanag ko, yun yung mga utos ni Kristo. Bago siya nagtawag ng kanyang mga alagad, ipinaliwanag niya ang mga kautusan mula sa kanyang bibig. Ngayon, tinutupad na natin ang mga utos. Anong magiging response ng ating dakilang Panginoon? At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga alin upang siyang sumainyo magpakailanman. Ibig sabihin, una, ibigin natin si Kristo. Kilalanin natin siya at sundin natin ang utos niya. At pagkatapos doon, saka na ibibigay ang Espiritu Santo. Ibig sabihin mo pala, on process. Kung paano tayo naglalakad ng mga papeles, may proseso, hindi pwedeng magbayad ka muna ba? Kukuhanin mo muna yung lisensya bago ka magbayad. May proseso din katulad ng paglapit natin kay Kristo. Dahil po, kung hindi natin sinusunod yung mga utos ni Kristo, walang puwang sa ating puso ang Espiritu Santong makapanahan dyan. Yung mga aliw na yan. Kaya pagkaminsan, bakit kaya kilala ko naman si Kristo, hindi mo naman binabago ang sarili, hindi ka pa rin sumusunod kay Kristo, may ugali pa rin, may pasumpa-sumpa pa. Pagkaminsan yung panalangin niya, ulga, o kaya yung paglilimos, ano nangyayari po dyan? Walang puwang yung Espiritu Santo manahan sa ating puso dahil hindi kumpleto yung proseso. Una, ibigin natin si Kristo, pahalagahan natin yung lahat ng kanyang mga utos na kanyang ipinahayag nung una na binanggit ko na. At pagkatapos doon, saka napapasok yung Espiritu Santo, yung maaaliw sa ating buhay. Dahil kumbaga, na-perfect na natin ang ating sarili. Marunong na tayong magparaya, umiibig na tayo sa ating kapwa, marunong na tayong manalangin, maglimos.
Pag marunong na lahat tayo niyan, saka na ipagkakaloob ang tanda ng Espiritu Santo. Ito na yung suporta. Sabi niya, ako'y dadalangin sa aking Ama. Sa Kanya tayo bibigyan. Unahin muna natin yung pagsunod bago yung gift o regalo ng Diyos sa makatuwid bagay yung Espiritu Santo na siyang papatnubay sa bawat isa sa atin. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan. Dahil lalakad na tayo sa katotohanan. Kung hindi natin na perfect yung mga kautusan, paano tayo lalakad sa katotohanan? Magkukontra-kontra po yan. Hindi kakayanin ang ating pagkatao. Na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya, siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasa inyo. Ito po yung assurance ng ating dakilang Panginoon. Tatahan siya sa akin, pero kinakailangan ito pa rin muna ang natin ang kanyang mga utos. At sasa inyo, sasa atin. Ngayon, anong sabi ng ating dakilang Panginoon sa kanyang mga alagad? Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Sa lakad natin, dito sa ating buhay sa ngayon, palagi natin siyang kasama. Kaya hindi niya tayo iiwan. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanglibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay at mga bubuhay rin naman kayo. Ito na yung assurance. Na kung papaano po na minsan lamang nabuhay ang ating dakilang Panginoon bilang isang tao at pagkatapos nun, kinakailangan niyang mamatay dahil isasakripisyo niya ang kanyang sarili. Pero hindi ibig sabihin yun, putol na, kundi kinakailangan tayo'y mabuhay sa Kanya sapagkat siya'y nabubuhay para sa atin. Kaya po, dapat ang kinabubuhay natin ngayon, hindi na yung ako, hindi na yung dating pagkatao, kundi ang ikinabubuhay na natin si Kristo. Dahil iniibig natin siya at sinusunod na natin ang kanyang mga utos. Ngayon, ito ang isa pa. Sa araw na yun, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Malalaman na natin yan, yung koneksyon ng ating dakilang Panginoon sa Ama, koneksyon ng ating dakilang Panginoon sa atin, at koneksyon ng Ama sa atin. Ang mayroon ng aking mga utos. Halimbawa, lahat ng mga utos ng ating dakilang Panginoon, nasusunod na natin. At tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Alam natin yung mga kautosan, pero hindi natin tinutupad, wala tayong koneksyon sa Kanya. Sabi dito, ang mayroon ng aking mga utos, alam na natin yung mga utos niya. At tinutupad ang mga yaon. Kung tinutupad natin ang mga yaon, ito po yung patunay na iniibig natin si Kristo. Katulad din naman yan ng pag-asawa. Ano natin masasabi na iniibig natin ang ating asawa, hindi na natin pinapakinggan yung opinion niya. At sabihin pang lalaki ako, kapag sinabi ng asawa, hindi po pwedeng pakinggan na. Hindi ako masusunod. Hindi po. Isang laman. Ibig sabihin, pwedeng mag-uusap, pwedeng masunod yung sinabi ng babae o lalaki. Isang laman na sila. Ano mang masakit sa babae, masakit din sa lalaki. Dahil sila pinagsama ng Diyos dahil sa tinatawag na pag-ibig. Pero dito sa sanglibutan, pinagsama dahil sa papel. Dahil may batas. Ang tawag yan, kasal. Pero sa Diyos, pinagsama ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig dahil ang Diyos pag-ibig. Kaya kung titingnan po natin, para rin kaugnayan natin yan sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, anong nangyari? Si Judas, hindi ang Iscariote,
ibig sabihin si Judas Tadeo, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? Bakit ang ating dakilang Panginoon ay magpapakahayag sa sumusunod lamang sa Kanya at hindi sa sanglibutan? Bakit? Dahil po ang sanglibutan ay abalang-abala sa makasanglibutan. Pero yung nag-surrender sa ating dakilang Panginoon at nagpasakop sa ating dakilang Panginoon at sumunod sa Kanyang mga utos, doon po nagpapakahayag ng lubusan ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Magpapakilala siya ng lubusan na ako ito. Dahil sa Espiritu na ibibigay sa bawat isa sa atin, iyon po ang magpapaliwanag ng sarado nating kaisipan. Na kumbaga, pinipili lang talaga ng Diyos yung mga tao na kinakailangan niyang pagpapakilanlan. Halimbawa, bakit ka naman magpapakilala? Galit nga sa'yo, hindi ka kinikilala. Ayaw sumunod sa utos. Kaya magpapakilala ng lubusan ang ating dakilang Panginoon sa mga taong handang magpasakop sa kanyang kalooban. Yun yung bibigyan niya ng Espiritu Santo umang aaliw. Ngayon, nung si Judas Tadeo nagtanong, ano ang sagot ng ating dakilang Panginoong Hesukristo? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino mang umiibig sa akin. Halimbawa, totoo, hindi lamang sa salita, sinasabi natin, I love Jesus. I love my Lord. Kundi nararamdaman natin na buong puso tayong handang magpasakop at sumunod, yan po yung umiibig sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, halimbawa, iniibig na natin ang ating dakilang Panginoon. Kung sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. Inulit niya na naman. Ang pag-ibig pala sa ating dakilang Panginoon, pagsunod sa kanyang sinabi. Lahat ng kanyang sinabi. Sa makatuwid bagay, yung mga kautusan niya at yung Ibanghilyo. Ngayon, nagpasakop na tayo. Tinutupad na natin ang mga salita o Ibanghilyong ipinangaral sa atin. Anong magiging response? Dahil isinurinder natin sa ating sarili na handa tayong sumunod, ito ang sabi, at siya'y iibigin ng aking Ama. Yung Ama naman ang magpapakilala sa atin, iibigin tayo. Yung Diyos mismo. Mananahan din sa ating buhay. Ang iiral dyan, nakasunod na tayo sa kalooban, pag-ibig naman ang iiral sa ating kapwa dahil ang Diyos pag-ibig. Kaya madali nang i-apply sa ating kapwa na kumbaga dati noon, maiksi lang yung ating pasensya, magiging mahaba na siya dahil sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pag-ibig, kumbaga tatlo na yun nandyan. Kaya meron ka ng mga aliw, nananahan pa tayo sa salita ng Diyos o sa Ebanghilyo ng ating dakilang Panginoon, pati ang Ama mananahan din sa atin. Pwede ba yung mangyari? Pwede po. Dahil sinabi mismo ng ating dakilang Panginoon. Ano ba sabi? At kami pasasakan niya. Kami. Ibig sabihin, hindi lang ang Ama, hindi lang ang Anak, ang Ama, ang Diyos ay pag-ibig. May nabubuhay na tayo sa pag-ibig. Ang Anak, salita, nabubuhay tayo sa Ibanghilyo. At ang Espiritu Santo, yung ang mag-aaliw na naririyan sa ating puso, na kapag may dumaranas na problema, okay lang yan. Lilipas lang yan. Pero kung halimbawa, dumating lang yung problema, stress na tayo, wala pa yung mga aliw. Dahil ang mga aliw ang magtuturo sa atin, kaya mo yan, labanan mo lang, sige lang. Magpapatuloy tayo ng buhay. Ano? Sabi dito, at siya'y ibigin na at kami pa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Pwede palang manahan sa atin ang pag-ibig, ang Ibanghilyo, at yung mag-aaliw o kapangyarihan ng Diyos. Ang hindi umiibig sa akin,
ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Halimbawa, kikilalanin natin ano ba ang ipinamumuhay natin ngayon. Sinabi ko yung mga kautosan ni Kristo. Nakapagpaparaya na ba tayo? Marahil kung hindi pa, pwedeng sabihin, ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad ng aking mga utos. Marunong naman tayong umibig sa kapwa. Tayo po ba ay nananalangin na? Tayo po ba ay may tumutupad sa sumpa na ating sinumpaan sa ating dakilang Panginoon? Ang oo maging oo, ang hindi maging hindi. Ibig sabihin, hindi tayo sa taong nanumpa. Ang pakialam ko kung magpasaway yung isang kapatid natin, sumumpa ako sa Diyos, pupunta ako ng templo dahil sa Diyos ako nagsumpa. Kung yan ang kumikintang sa ating kaisipan, marahil nandyan yung mga alim. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo po dito, ang hindi umibig sa akin at hindi tumutupad ng aking mga salita at ang mga salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Kaya po pala, ipinangangaral ng ating dakilang Panginoong Hesukristo ang Ebanghelyo. Hindi po yan galing sa Kanya, kundi galing sa Ama na ipinasa lang sa Kanya, na ipinahayag niya, isinulat ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, inilagay sa mga kasulatan at pinabasa natin. Ito na po yung Ebanghelyong galing sa Diyos na dumaan sa proseso, pinabasa na natin ngayon. Ngayon, kinakailangan masunod natin yun. Sapagkat yun na lamang ang tanging pamamaraan para sasabihin natin sa ating sarili na kilala natin si Kristo. Kilala mo ba ako? Sabi, kung kilala mo ako, gawin mo yung sinasabi ko. Yun ang sabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya, para masabi natin na kilala natin si Kristo, dapat handa tayong magpasakop at sumunod sa Kanyang mga kautusan. Dahil yan ay hindi galing sa Kanya, kundi doon sa Ama na nagsugo sa Kanya. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapwat ang mga alin sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Dito na po may apply natin ang ating utak kung limitado lang po ang kakayahan niyan. Marunong siyang mag-process, marunong siyang mag-reserve, mag-save ng mga data. Katulad din naman yun ng mga computer. Pwede siyang mag-process, halimbawa, mathematics. Pwede siyang mag-save ng data. Kasi sa utak natin, ginaya yan eh. Yung pinaka-brain ng computer. Katulad din naman ang utak natin. Pero, limitado lang. Pero kapag nariyan ang mga aliw, may mga extraordinary mga bagay na magkaminsan, doon natin matutuklasan sa ating sarili. Napakahiwaga ng Diyos. May mga bagay na kung paano ang naaabot lang ng ating utak ay ganito lang, pero pag nariyan ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, parang may bukas tayong isang bagay na bakit kaya nalalaman ko na yan? Dati mahihayin naman akong pagdating sa salita ng Diyos. Bakit kayo nagagawa ko na? Dahil po, kumbaga yung hiwaga ng Diyos nabuksan na para sa atin, para gawin natin ang salita ng Diyos, ipahayag natin sa ating kapwa. Ibig sabihin, yung limitasyon ng sa atin bilang isang tao, nadadagdagan yun ng nagiging unlimited. Yung karunungan, kaalaman, dahil bumubuhos yan sa bawat isa sa atin kung may connection tayo sa Espiritu Santo. E paano kung pasaway tayo? Hindi natin nasusunod yung mga kautusan ni Kristo at yung Ebanghelyo. Hindi makapananahan sa atin ang mang-aaliw ni maging si Kristo, ni maging ang Kanyang Ama. Wala lahat yan.
Kaya ganun pa rin, balik na naman tayo sa pagiging isang tao na pagkaminsan madali lang tayong mainis, madaling magalit dahil lumayo sa atin yung tatlong yan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi na tayo nabubuhay sa pag-ibig, hindi na tayo nabubuhay sa Ebanghelyo, at hindi pa tayo nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Sa magkatuwid mga yung mang-aaliw o Espiritu Santo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Laging paalala ito ng ating nakilang Panginoon nung siya'y nabubuhay pa. Ibig sabihin, sinasabi niya na ang mga bagay bago mangyari. Dahil kinakailangan niya munang umakyat doon sa kanan ng Diyos bago ang Espiritu Santo bumaba. Maalala natin, hindi baga nung nagpisang-pisang ang 12 alagad ng ating dakilang Panginoon. Pagkatapos ng ating dakilang Panginoon, umakyat sa langit at muli silang pinabalik doon sa isang silid at mayroong bumababang parang dilang apoy at nababahagi sa 12 na bagamat dati ang 12 alagad ng ating dakilang Panginoon dahil lumagay sa kanyang kalagayan si Judas Iscariote na palitan ni Matias. Kaya po, naging nabuo ulit yung 12 alagad ng ating dakilang Panginoon. At yung isang dilang apoy na babahagi sa 12, yun na yung Espiritu Santong bumaba para sa kanila. Kumbaga, dadanasin din natin yan. Lamang wala tayong kakayahang makita yung Espiritu Santo. Pero may kakayahan tayong maramdaman sa ating mga sarili kung tayo'y nabubuhay sa kautusan ni Kristo. Ito ang sabi ng ating dakilang Panginoon sa huli. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Dapat po, lasapin natin yung kapayapaan o kapanatagan ng ating pagkatao. Wala bang umuusik diyan sa ating kalooban? Wala bang mga bagay na mga balakid diyan? Dahil kinakailangan natin magkaroon ng kapayapaan. Dahil yan ang iniiwan ng ating dakilang Panginoon sa atin. At ang ating kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang kapayapaan binibigay ng ating dakilang Panginoon, walang hanggan. Hindi gaya ng sanglibutan na parang gera, magtaas ka lang ng puting tela, ceasefire, maya-maya, labanan na naman. Kumbaga, sa tao, sa sanglibutan, away, pahinga ng konti, balik na naman sa away. Yung kapayapaan binibigay ng ating dakilang Panginoon, kapanatagan ng lahat ng mga bagay na ating dinaranas dito sa ibabaw ng sanglibutan. Na kumbaga parang relax tayo. Okay lang na dumating yung gera, okay lang dumating ang ating dakilang Panginoon. Dahil nakasiguro tayo, dahil sa kapayapaan yan, na alam natin na kapag dumating ang ating dakilang Panginoon, diretso tayo doon sa buhay na walang hanggan. Yun yung kapayapaan na ibinibigay sa atin, kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Pero kung halimbawa, hindi tayo sigurado, ako kaya ba'y ligtas na? O kaya ako ba'y mapapahamak pa? Kaugnay ng takot, parusa. Kung takot pa tayo, ay may parusa talaga. Pero kung may kapayapaan tayo sa ating sarili, sigurado yung benepisyong tatanggapin natin. Sabi nito, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso ni matakot man. Dapat po, hindi tayo makalisa. Huwag magulumihanan ang ating puso. Na parang 50-50. Ano kaya? Sure ba o hindi? Ngayon, kung sure na sure tayo, yan na yung kapayapaan ibinibigay sa atin ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro, hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kailangan, karayan idulog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakalog niya ang kapanatagan sa pamamagitan ng Ama, Anak,
at Espiritu Santo sa ating buhay. Salamat at magandang hapon sa ating lahat.